Good day. Itong video recording na ito ay for the internal consistency analysis, meaning ito yung gagamitin to analyze the reliability of your survey questionnaire. So ito ay gagamitin lang for the pilot test. So itong nakikita nyong data ngayon ay data ito ni Pakiding ng ICT kasi last week nakapag-pilot test na sila at na-encode na agad nila dito sa Excel na to yung mga responses ng 30 respondents. Ang gagamitin nating software ay Microsoft Excel kasi pwede naman mag-analyze using Microsoft Excel. Kasi hindi naman lahat may Jamovi, hindi lahat may SPSS. Para hindi na rin mag-download, hindi na ma-virus, or kapag nagkamali kayo ng mga dina-download, eto na lang Microsoft Excel. Let's start. Dito sa ilalim, meron akong mga nilagay na ganitong table. Number of items, sum of the item, variance of total score, front box alpha. In-encode ko lang yan para mas makita nyo kung paano yung formula later. Bago natin magamit itong Microsoft Excel sa data analysis, kailangan i-enable muna natin ang Microsoft Excel nyo sa data analysis. Puntahan nyo itong file, click file, more, itong options. Okay, so file, tapos options. Click nyo itong add-ins. Ayan, add-ins. And then kailangan makikita nyo dito na ang naka-highlight ay analysis toolpack. Makikita dapat dito sa ilalim, Excel add-ins, and then we click go. And then makikita nyo dapat naka-check ang analysis toolpack and just click OK. Ganun lang. Ganun lang kasimple at na-enable na natin ang data analysis. So kung mapapansin nyo, pag kinlik nyo yung data dito sa taas, nandiyan na yon, data analysis, ito. Pwede na mag-analyze using this Microsoft Excel. So let's start. Sa internal consistency, hindi natin kailangan i-analyze itong demographic profile. So i-hide ko lang muna. These are the respondents. I-highlight ko lang sila para mas ma-emphasize. Also this one, hindi natin to kailangan. I-delete ko tong contents na to, clear contents. Pero papalitan ko ng kulay para mas ma-emphasize yung magiging data dyan later. Another, ito pa. Para kitang-kita nyo yung mga lalabas na numbers dyan. Ito naman, palitan ko din ng color. Ayan. So, pwede na tayong mag-start ng analysis. Firstly, i-compute natin yung variance nitong mga answers dito sa number 1. Ito yung answers nila sa number 1 pababa. Click this cell. Itong cell na nasa ilalim ang i-click. Lagyan natin ng formula. Equals var.p open parenthesis and then we click this pababa, enter. Ayan. Ulitin ko. Mabilis lang. Puntahan nyo tong cell na to, i-click nyo to. Yan. And then, let's put the formula equals var.p open parenthesis left click, i-hold lang, wag bibitawan ang left click, pababa. And then let go, bitawan, enter. So we have 0.84, etc. Ganon din ang gagawin natin dito sa mga katabing cell. So para makopy ang formula, ida-drag lang natin yan. Drag. By dragging, ibig sabihin na-copy yung formula. So lahat yan na-compute pababa. Okay? So lahat yan ay na-compute pababa. Okay, same formula. Let's go to this column. Ito na, nandito tayo sa column na to. Ito naman ang formula. Again, click nyo tong cell na to, punta kayo dito, and then equals sum. Ano yung isa-sum natin? Ito. Okay, enter. Yon. So, ganun lang, ulitin ko ulit. Ha? Etong cell na to, lagyan natin ng formula equals sum, open parenthesis, left click, hila, bitaw, enter. And then, para makopy yung formula pababa, i-drag natin. That's it. We have the numbers. Ano naman na ilalagay natin dito? Okay, so nag-drag down kayo, puntahan natin tong blue cell. Okay, punta kayo dito sa blue cell, lagyan natin ng formula
equals